Taurus, matamang pinagmamasdan ka ng universo. Bawat luha, bawat sandaling naramdaman mong nakalimutan ka, walang nasayang doon. May dahilan kung bakit paulit-ulit sinusubok ang iyong puso. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi parusa, kundi paghahanda para sa isang bagay na mas dakila? May isang nakatagong pagpapala na malapit ng mabunyag, isa na maaaring magbago sa iyong buhay sa paraang hindi mo kailanman inakala. Hindi ito isang pagkakatugma, Taurus. Natagpuan ka ng mensaheng ito para sa isang dahilan. Manatili hanggang sa dulo, dahil ang sagot na matagal mo nang ipinagdarasal maaaring ibunyag na ngayong gabi. Maligayang pagdating, Taurus. Ngayong gabi, may dahilan kung bakit inakay ka ng universo dito. Sa paniniwalang Filipino, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na lumilitaw kapag handa na ang kaluluwa mong marinig ang katotohanan. Marahil naramdaman mo na ito nitong mga nakaraang araw, ang pagpitik ng kandila, kahit walang hangin, ang biglang lamig ng paligid, o ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong mula sa di nakikita, mga marahang paalala na ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubuksan, kahit sa gitna ng katahimikan. Habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, buksan mo ang iyong puso. Bitawan ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang bigat ng kahapon. Sapagkat ang sandaling ito, ngayon mismo, ay banal. Hindi sinusubok ng universo ang mahina, Taurus. Sinusubok nito ang mga nilalang na itinakdang gumawa ng makapangyarihang bagay. At ngayong gabi kabilang karoon. Ang enerhiya sa paligid mo. Taurus, nitong mga nakaraang araw, napapansin mong may kakaibang pagbabago sa enerhiya sa paligid mo, mga pagbabagong hindi mo maipaliwanag. Mas mabigat ang mga araw, mas tahimik ang mga gabi. Paulit-ulit mong naririnig ang parehong awitin saan ka man pumunta, o nakikita ang parehong numero tuwing tumitingin ka sa oras. Hindi ito mga pagkakatugma. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag itong pahiwatig, mga mensahe ng universo na gumagabay sa iyo tungo sa kaliwanagan. Marahil naramdaman mong tila lumalayo ka sa mga taong mahal mo, o baka ang dating tawanan sa iyong tahanan ay napalitan ng kakaibang katahimikan. Huwag kang matakot sa katahimikan na iyon, Taurus. Banal iyon. Doon pinakamatindi ang tinig ng langit. Minsan, bago ka pagpalain ng universo, inaalis muna nito ang ingay upang marinig mo kung ano talaga ang minanasan ng iyong puso. Sinusubok ang iyong puso, hindi dahil nagkamali ka, kundi dahil pinapanday ang iyong kaluluwa. Isipin mo ang ginto, Taurus, hindi ito kumikislap hanggat hindi dumadaan sa apoy. At ngayon, naroon ka, nasa apoy ng pagbabago. Masakit, mahirap, ngunit malapit nang matunaw ang lahat ng bigat na dala mo. Baka napansin mong kumikislap ang iyong kandila habang nananalangin ka, o biglang umiihip ang hangin kapag binabanggit mo ang isang pangalan. Hindi iyon pamahiin, iyon ay kumpirmasyon. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag gumagalaw ang apoy ng kandila, kahit walang hangin, nakikinig ang mga ninuno mo. Ipinapaalam nilang narinig ang iyong mga panalangin, hindi iyon nawala sa dilim ng gabi. May enerhiya ng tarot sa paligid mo ngayon, the Tower at the Star. Ang tower ay sumisimbolo sa pagguho ng mga bagay na wala ng saysay sa iyong buhay, ang pagbagsak bago ang pagbangon. Samantalang ang star ay ikaw mismo, ang muling pagsilang, pag-asa matapos ang unos, pananampalataya matapos ang kaguluhan. Magkasama nilang ikinukwento ang iyong kwento, pagkawasak na sinusundan ng banal na paglikha. Maaaring may relasyon na sumubok sa iyong pasensya. Maaaring may mga laban kang hinaharap sa katahimikan, tungkol sa pera, sa pananampalataya, o sa pag-ibig. Ngunit ito ang sabi ng Espiritu, hindi ka natatalo, ikaw ay itinutuwid. Ang mga bagay na umalis sa iyong buhay ay hindi parusa, proteksyon ang mga iyon. Ang mga taong lumayo, nagbigay sila ng puwang para sa mga taong itinakdang dumating. Taurus, pinagmamasdan ng universo kung paano ka tumutugon, hindi upang makita kang bumagsak, kundi upang ihanda ka sa mas mataas na pagkakahanay. Bawat luha mong pumatak ay naging patubig sa lupang pagtutubuan ng iyong mga biyaya. Bawat sandali ng pag-iisa ay hindi katapusan, iyon ay banal na paghinto. At sa sandaling akala mo'y walang nangyayari, tandaan, lahat ay nangyayari sa likod ng tabing. Tulad ng pag-agos ng dagat, tahimik na lumalapit ang mga biyaya sa iyong pampang, hindi mo lang sila nakikita pa. Kaya kung patuloy kang nagsisindi ng kandila, nagdarasal bago matulog, o bumubulong sa mga bituin, ipagpatuloy mo. Banal ang enerhiya sa paligid mo. Ang iyong mga anghel, ninuno, at gabay ay mas malapit kaysa dati.
Inaayos nila ang mga piraso ng iyong kapalaran, isang panalangin sa bawat sandali. Tandaan mo, Taurus, ang mga bagyo ay hindi dumarating upang wasakin ka, dumarating ang mga ito upang linisin ang iyong landas. At sa katahimikan matapos ang unos, doon mo maririnig ang pinakamalambot, pinakamagandang mensahe mula sa universo. Hindi ka kailanman nakalimutan. Inihahanda ka lamang. Ang nakatagong mensahe ng universo. Taurus, kapag sinusubok ang puso, hindi iyon basta-basta nangyayari. Hindi sinasayang ng universo ang sakit, ginagamit nito ito bilang wika, isang wikang nauunawaan lamang ng mga gising na kaluluwa. At nitong mga nakaraang araw, gusto mo mang aminin o hindi, nakikipag-usap ka na sa banal. Bawat pagkaantala na hinarap mo, bawat taong tumalikod, bawat pintuang tila nagsara, hindi iyon mga hadlang. Mga senyales iyon. Mga banayad, banal na hudyat na ang universo ay kumikilos sa likod ng tabing ng iyong buhay. Ang totoo, hindi ka tinanggihan, itinuwid ka. Naranasan mo na bang makaramdam ng biglang lamig sa gabi kahit walang hangin? O mapanaginipan ng isang taong matagal mo nang nakalimutan? Sa paniniwalang Pilipino, ito ay pahiwatig ng kaluluwa, mga bulong mula sa daigdig ng espiritu. May gusto silang iparating sa iyo. Nakikita nila ang hindi kayang makita ng mga mata ng tao. Alam nilang ang puso mo ay nanatiling tapat sa mga taong at mga sitwasyong hindi naman talaga nakalaan para manatili. Kaya kinailangan ng universo na makialam. Sapagkat minsan, Taurus, ang pag-ibig mismo ang nagbubulag sa atin sa ating kapalaran. Minsan, ang daang pinipilit mong tahakin ay hindi ang para sa iyong kaluluwa. Kaya ginugulo ng espiritu ang lahat, hindi para wasakin ka, kundi para gisingin ka. Matagal mo nang hinihingi ang mga senyales, hindi ba? Marahil nakita mo ang isang puting paru-paro na dumaan sa iyong daraanan. O nakapulot ka ng barya sa lupa sa oras na gusto mo nang sumuko. Hindi iyon mga aksidente. Iyon ay mga kumpirmasyon, mga sagot sa iyong panalangin. Sinasabi sa iyo ng universo. Alam kong pagod ka, ngunit huwag kang bibitaw ngayon. Ang nawala sa iyo ay papalitan ng mas dalisay, isang bagay na tumutugma sa iyong enerhiya. Taurus, ang pagsubok sa iyong puso ay hindi tungkol sa pagtitiis, ito ay tungkol sa pagsuko. Hinihiling sa iyo na magtiwala sa hindi nakikita. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng katiyakan, ito ay paniniwala kahit walang ebidensya. Doon ito nagiging makapangyarihan. Ang iyong mga anghel at ninuno ay nagtutulungan upang ihanay ang lahat para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Tandaan mo, madalas, ang mga pagpapala ay nagkukubli bilang mga pagkasira ng puso. Minsan, tinatago ng universo ang mga himala sa gitna ng kaguluhan, upang subukin kung patuloy ka pa ring maniniwala. May lumang propesya si Baba Vanga tungkol sa ganitong uri ng pagbabagong espiritual. Minsan niyang sinabi, kailangang mabasag ang puso upang makapasok ang liwanag. At iyan mismo ang nangyayari sa iyo ngayon. Hindi pinaparusahan ang iyong puso, binubuksan ito. Ang sakit na nararamdaman mo ay humuhubog ng puwang para sa isang pambihirang biyaya. Marahil napapanaginipan mong naglalakad ka sa mga hindi pamilyar na lugar, nakakakita ng tubig, o nakatayo sa harap ng pinto na ayaw bumukas. Sa kahulugan ng panaginip, ang tubig ay paglilinis, at ang saradong pinto ay paghahanda. Malinaw ang mensahe, nililinis ng universo ang iyong espiritu bago mo pasukin ang susunod na yugto ng iyong buhay. Ikaw ay nililinis, Taurus, sa emosyon, sa espiritu, at sa karma. Ang mga taong nanakit sa iyo ay hindi na dapat magdala ng iyong enerhiya. Ang trabahong nawala, ang pag-ibig na naglaho, ang planong hindi natuloy, lahat iyon ay paraan ng universo na nagsasabing, hindi ito. Hindi pa ngayon. May mas nararapat. Masakit ang paghihintay. Masakit ang katahimikan. Ngunit banal ang katahimikang iyon. Doon bumubulong ang iyong mga ninuno. Kung magsisindi ka ng puting kandila ngayong gabi at tatahimik ng ilang sandali, mararamdaman mo ito, ang init, ang paghila, ang mahinhing tibok ng kapalaran na papalapit sa iyo. Sa mga ritual na Pilipino, kapag ang apoy ng kandila ay nasusunog ng hindi nanginginig, ibig sabihin, nakahanay ang iyong hangarin sa katotohanan. Subukan mo ito, ilapat ang iyong kamay sa iyong dibdib at bigkasin ang iyong pangalan. Damhin ang tibok ng iyong puso. Iyan ang paalala ng universo na may layunin ka pa rin. Patuloy ka pa rin ginagabayan. Lahat ng nawala sa iyo, Taurus, ay babalik sa mas mataas na anyo. Ang pag-ibig na lumisan ay mapapalitan ng mas malalim.
Ang pagkakataong nawala ay muling babalik kapag banal na ang oras. Ang pagsubok na pinagdaraanan mo ay hindi tungkol sa pagtitiis, ito ay tungkol sa pagbabagong anyo. Sapagkat ikaw, Taurus, ay hindi na ang dati mong ikaw. Mas matalino ka na, mas mahinahon, mas matatag. Natutunan mong magtiwala sa ritmo ng hindi nakikita. At dahil doon, ang biyayang paparating ay higit pa sa sakit na iniwan. Kapag nakita mo ang o sa orasan, huminto ka sandali. Huminga ng malalim. Sinasabi sa iyo ng universo, tama ang landas mo. Hindi ka naglalakad mag-isa. May mundo sa likod ng tabing na pumapalakpak para sa iyo, ang mga ninunong nagdala sa iyo sa henerasyon ng mga pagsubok, sila pa rin ang gumagabay sa iyong mga hakbang. Kaya kung nararamdaman mong nasa sangandaan ka ngayon, hindi sigurado kung saan pupunta, huwag kang matakot. Makinig ka lang. Mararamdaman mo ang banayad na hatak, ang tahimik na pag-alam, ang kapayapaang dumarating sa loob mo. Iyan ang iyong senyales. Iyan ang nakatagong mensahe ng universo. Nasa tamang lugar ka. Huwag kang bibitaw bago dumating ang biyaya. Ang bagyo ay hindi dumating upang wasakin ka, Taurus. Dumating ito upang linawin ang iyong paningin, upang sa sandaling lumitaw ang biyaya, makilala mo ito, at malaman mong ito ay para talaga sa iyo. Ang pagpapalang naghihintay. Taurus, pagkatapos ng bawat unos, laging may katahimikan, at sa katahimikang iyon, nagsisimulang kumilos ang mga himala. Maaaring hindi mo pa sila nakikita ngayon, ngunit nabubuo na sila. Tahimik na kumikilos ang universo sa likod ng lahat, inaayos ang mga pangyayari, tao, at pagkakataon na akma sa layunin ng iyong kaluluwa. Ang mga bagay na inakala mong katapusan ay mga banal na paghinto lamang bago magsimula ang mga itinakdang simula. Ang biyayang naghihintay sa iyo ay hindi maliit, Taurus. Ito'y isang pagpapalang magpapalinaw sa lahat ng pinagdaanan mo. Ang mga luha, mga gabing walang tulog, at mga panalangin tila walang sagot, lahat iyon ay mga sangkap ng isang himalang matagal nang inihahanda sa panahon ng langit. Napansin mo ba na iba na ang hangin nitong mga nakaraang araw? Ang bigat na dati mong pasan ay tila gumagaan. Iyon ay dahil nagbabago ang iyong enerhiya. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag gumagaan ang loob at isipan, ibig sabihin ay luminaw ang daloy ng kapalaran. Naibuhos mo na ang sapat na sakit upang makapasok ang mga pagpapala. Inihahanda ng universo na ibalik sa iyo ang mga nawala, ngunit ngayon, ito ay dalisay na. Maaaring dumating ito bilang mensahe mula sa isang taong akala mo'y hindi mo na maririnig muli, o bilang isang pagkakataong magbabalik ng pag-asa. Anumang anyo nito, malalaman mong ito ay banal sapagkat darating ito na may kapayapaan, hindi kalituhan. Taurus, nagdiriwang ngayon ang mga anghel sa paligid mo. Ang mga espiritong gabay na sumama sa iyo sa bawat gabing walang tulog ay sa wakas binubuksan na ang mga pintong kanilang binabantayan. Ibinubulong nila. Nalampasan mo na ang pagsubok. Ngayon, tanggapin mo ang para sa iyo. Ang biyayang ito ay hindi basta-basta. Ito ay karmic, bunga ng bawat pagkakataong pinili mong magmahal kaysa magalit, magpatawad kaysa magmataas, at manampalataya kaysa matakot. Nakita ng universo ang mga sandaling pwede ka nang sumuko, ngunit hindi mo ginawa. At ngayon, ang enerhiyang iyon ay bumabalik sa iyo ng mas marami, mas makapangyarihan. May lumang paniniwala sa Pilipino na kapag 3 beses tumilaok ang manok sa gabi, may magandang balitang paparating, isang mensahe o pagkakataong matagal mo nang hinihintay. Sinasabi ng espiritu na ito na ang panahon mo na ng kumpirmasyon. Pansinin kung paano tutugunan ng universo ang iyong mga panalangin sa mga senyales, mga puting balahibo sa iyong daraanan, panaginip tungkol sa dumadaloy na tubig, o biglang kapayapaan matapos ang mahabang araw ng pag-aalala. Bawat isa rito ay paalala, malapit na ang biyaya. Gumagalaw na ito papunta sa iyo. Para sa ilan, ang biyayang ito ay darating sa anyo ng pag-ibig, isang muling pagkikita, isang pagkakaunawaan, o isang bagong koneksyon na tila pamilyar, na parang matagal nang nagkakilala ang inyong mga kaluluwa. Hindi iyon pagkakataon. Iyon ay banal na pagkakahanay. Hindi kailanman nagpapadala ang universo ng pag-ibig bilang tukso, kundi bilang direksyon. Para naman sa iba, ito ay kayamanang pinansyal o espiritual, ang pag-alis ng matagal ng bara sa enerhiya. Maaari kang biglang makatanggap ng tulong, pabor, o swerte sa mga aspeto ng buhay na dati mong pinaghirapan. Maging ang mga pinakasimpleng pagpapala, tulad ng makasalubong ang taong magpapabago ng pananaw mo, o marinig ang isang pangungusap na magpapaliwanag sa iyo, ay bahagi ng banal na pagdaloy na ito.
Sa mundo ng zodiac, ang Taurus ay sumisimbolo ng katatagan at halaga, hindi lamang material, kundi pati espiritual na kayamanan. Ang biyayang paparating ay magpapaalala sa iyo ng iyong tunay na halaga. Sa wakas, mauunawaan mo kung bakit may mga taong kailangang umalis, bakit may mga panalangin na antala, at bakit kinailangan mong maglakad mag-isa sa mahabang panahon. Sapagkat ang katotohanan, Taurus, ay hindi ka kailanman nag-iisa. Kasama mo ang universo sa bawat hakbang, gabay sa bawat liko, tagapagturo sa bawat aral. At ngayon, naroon ka na sa gilid ng isang himalang matagal mo nang hinihintay. Ang biyaya ay hindi papalapit sa iyo, matagal na itong tumutubo sa loob mo. Ikaw mismo ang himalang itinayo ng universo. At narito ang isang makapangyarihang paalala, kapag tumataas ang iyong vibration, mas mabilis dumating ang mga biyaya. Kaya linisin mo ang iyong enerhiya. Buksan ang iyong mga bintana sa umaga at hayaang pumasok ang sikat ng araw. Sunugin ang sage o palo santo. Budburan ng kaunting asin ang mga sulok ng iyong tahanan, isang lumang ritual na Pilipino upang itaboy ang negatibong espiritu at akitin ang magandang kapalaran. Pagkatapos, sindihan ang isang puting kandila at bulongin. Handa na akong tumanggap. Handa na akong pagpalain. Habang nasusunog ang apoy, isipin mong ang iyong mga alalahanin ay nagiging usok, lumalabas sa iyong tahanan, lumalabas sa iyong puso. Ganyan kumilos ang universo, sa sandaling bitawan mo ang kontrol, nagsisimula ang banal na kaayusan. Malapit mo nang mapansin ang pagbabago, ang mga pagkakataong magtatagpo, ang mga taong babalik, ang kapayapaang mananatili kung saan dati ay sakit. Muli kang tatawa, ngunit ngayon may pag-unawa. Muli kang ibig, ngunit ngayon may karunungan. At kapag lumingon ka, Taurus, makikita mong ang mga pagsubok ay hindi kailanman sinadya upang sirain ka, kundi upang ipakita ang lakas na matagal nang nasa loob mo. Kaya tumayo ka ng matatag. Huminga ng malalim. Ang kabanatang matagal mong pinagdarasal ay nagbubukas na ngayon. Ang mga pintong dati ay sarado ay isa-isang bumubukas ng tahimik. Napatunayan ng iyong puso ang katatagan nito at napansin iyon ng universo. Ito na ang sandali mo, Taurus, ang sandaling lahat ay magsisimulang magkaroon ng kabuluhan. Ang sandaling darating na ang mga biyayang hindi bilang mga himala mula sa kawalan, kundi bilang mga gantimpalang matagal nang nakalaan sa iyo. Dumaan ka sa apoy at ngayon ay lalakad ka na sa liwanag. Ang ritual ng pagpapalaya at pagpapakita ng biyaya. Taurus, ngayong nalampasan na ng iyong puso ang pagsubok at nagsimulang magbago ang iyong enerhiya, panahon na upang ihanay mo ng lubos ang iyong sarili sa biyayang paparating. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, kapag pinagsama mo ang pananampalataya at kilos, bumubukas ang pintuang espiritual upang pumasok ang mga himala. Kaya ngayong gabi, lumikha tayo ng isang banal na sandali, isang ritual ng pagpapalaya at pagmamanifest. Hanapin ang tahimik na lugar sa iyong tahanan. Patayin ang mga ilaw at sindihan ang isang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo ng kaliwanagan at banal na proteksyon. Pagmasdan mong mabuti ang apoy, hindi lamang ito nasusunog, ito ay humihinga. Gumagalaw ito kasabay ng iyong espiritu. Habang humihinga ka ng malalim, bulongin ang mga salitang, "Handa na ako." Ang simpleng pagkilos na ito ay hudyat sa universo na bukas na ang iyong kaluluwa upang tumanggap. Ngayon, kumuha ng basong malinaw na tubig at maglagay ng kaunting asin. Isa itong sinaunang kaugalian ng mga Pilipino, sumisipsip ng negatibong enerhiya ang asin, at ang tubig naman ay nagdadala palayo ng bigat ng damdamin. Dahan-dahan mo itong ikot ng pakanan at sabihin, "Linisin daw nito ang hindi nakikita ng aking mga mata, at alisin ang hindi na kailangan ng aking puso." Habang ginagawa mo ito, isipin mong unti-unting natutunaw sa tubig ang lahat ng nagpapabigat sa iyo, takot, pagdududa, sakit ng puso. Kapag naupos na ang kandila, ibuhos ang tubig sa labas, pabalik sa lupa. Sumasagisag ito ng pagpapakawala ng pagbitaw sa sakit upang makapasok ang kapayapaan. Pagkatapos, isulat mo sa isang maliit na papel ang iyong intensyon. Maging malinaw ngunit taos puso. Halimbawa, tinatanggap ko ang kapayapaan sa aking puso, kasaganaan sa aking buhay, at pag-ibig na totoo. Tiklupin ito ng 3 beses at ilagay sa ilalim ng kandila. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang bilang na 3 ay tanda ng banal na pagkakumpleto ng pagkakaisa ng katawan, isipan, at kaluluwa. Habang patuloy na nasusunog ang kandila, isalarawan mong napapaligiran ng liwanag ang iyong tahanan.
Isipin mong nakatayo sa may pintuan ang iyong mga ninuno, nagbabantay, nagbabasbas, nagpoprotekta. Kung nais mong palakasin pa ang ritual, maglagay ng ilang butil ng bigas at isang barya sa tabi ng kandila, mga simbolo ng kasaganaan at kabuhayan. Ito ay alay ng pasasalamat, isang tahimik na pahayag ng salamat, universo, sa mga biyayang paparating na. Pagkatapos nito, umupo ng tahimik. Huwag ka nang humiling pa. Makinig lamang. Maaaring maramdaman mong umiinit ang iyong dibdib o dahan-dahang kumakalat ang kapayapaan sa iyong mga kamay. Iyon ay ang banal na presensya, ang kumpirmasyon na natanggap na ng langit ang iyong ritual. Taurus, ang manifestation ay hindi mahika, ito ay pagkakahanay. Bawat kandilang iyong sinisindihan, bawat panalangin iyong binubulong, ay enerhiyang ipinapadala mo sa kalawakan. At ang anumang ipinadala ng may pananampalataya, ay laging bumabalik na may biyaya. Bago matulog ngayong gabi, tumingin ka sa langit. Kahit natatakpan ng ulap, naroon pa rin ang mga bituin, tulad ng iyong mga pagpapala. Bulongin ang maikling panalangin. Naway luminaw ang aking landas, tumatag ang aking puso, at matagpuan ng aking mga biyaya ang kanilang daan pauwi. Pagkatapos magpahinga. Sapagkat sa sandaling bitawan mo ang iyong hangarin, doon nagsisimula ang pagkilos ng universo. Ang mga puwersang minsang sumubok sa iyo ay sila rin ngayon ang gagabay sa iyo patungo sa iyong himala. Magtiwala sa proseso, Taurus. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa paghingi, kundi tungkol sa pag-aalala na ang banal ay palaging nakikinig. Taurus, nagsasalita na ngayon ang universo. Dumaan ka sa apoy at gayon paman, patuloy na nagniningning ang iyong espiritu. Bawat sakit, bawat pagkaantala, bawat panalangin tila walang sagot, lahat ng iyon ang humubog sa iyo upang maging sisidlan ng liwanag na itinadhana mong maging. Humiling ka ng lakas, kaya binigyan kita ng mga pagsubok. Humiling ka ng kaliwanagan, kaya inalis ko ang mga ilusyon. Humiling ka ng pag-ibig, kaya tinuruan kitang mahalin muna ang iyong sarili. Nakikita mo na ba ngayon, anak ko? Hindi ka kailanman pinarusahan, inihanda ka lamang. Bawat pighati ay naghukay ng puwang sa iyong puso upang makapasok ang banal na pag-ibig. Bawat sandali ng katahimikan ay nagsanay sa iyong kaluluwa upang marinig ang aking tinig sa gitna ng kawalan ng ingay. Hindi na sayang ang iyong mga luha, sila ang nagdilig sa hardin kung saan ngayon namumukadkad ang iyong mga biyaya. Lingunin mo ang paligid. Damhin mo ang kapayapaang unti-unting nananahan sa iyong dibdib, iyan ako. Damhin mo ang banayad na init sa iyong mga palad, iyan ay gabay. Ang mga senyales na paulit-ulit mong napapansin, ang mga kilabot, ang mga numerong inuulit, ang kumikislap na kandila, lahat ng iyon ay paraan ko ng pagsasabing. Narito ako. Natapos mo na ang pagsubok, Taurus. Ang pintuang nasa harapan mo ay magbubukas sa lalong madaling panahon, madali, tahimik, at maganda. Tumawid ka rito ng may tapang. At alalahanin ito. Kapag ang puso mo ay nakahanay sa pananampalataya, walang magagawa ang mga himala kundi hanapin ka. Ang iyong biyaya ay hindi pa lang paparating. Narito na ito.